Pag-uusapan natin ito. Nasa Davao na ang aaresto kay PRRD. Di umano. Kasi, dalawang batalyon nandoon na ngayon sa Davao. Yan po ang sabi. Mainstream media. Kayo humusga kung fake news ito o hindi. Basta mainstream ang nagbalita po nito. 40 na tao at marami pang nasuspinde ng mga pulis doon sa Davao. Tapos may dalawang batalyon pa. Aba, matindi na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito raw ay posibleng aarestuhin si PRRD or aarestuhin sila BP Sara, sila Bato o si Pastor Kibuloy. Ang po itong mga pulis, itong batalyon, itong SAF pa mismo. Nako, matitindi. Matitindi itong pangyayari sa bansang Pilipinas. Ay, pangalawang topic natin, sumagot na po si Tatay Digong. Galit na sumagot si Tatay Digong patungkol sa mga nangyayaring panggigipit ng mga abusado sa bansang ito. Ay binalita, saglit lang nakikita nyo po ba? Binalita po ito ng isang mainstream media. Alam nyo, hindi naman tayo kumukuha sa hindi mainstream media kasi mahirap na mape-fake news tayo. So tingnan nyo po mabuti. Ito ay balita, cleansing or political vendetta. Ito ba ay nililinis yung hanay nila or gumaganti? Okay? Kasi 40 Davao City Police officers ordered relief. Davao Police. Inalis muna. Okay? Diyan muna kayo sa isang tabi. Hindi muna kayo police. Okay? Okay. Ito sinabi, the police officer in Davao have been relieved from their post to pave the way for investigation of 7 suspected drug pushers in a recent buy operation. Okay, hindi ko po na nailagay dyan lahat. Ito po, babasahin ko na lang. Ano po, ulitin ko. Mainstream media po ang naglagay niyan. Okay? So medyo duda rin ako sa mainstream media na yan, pero kailangan ko ibalita ko sa inyo. 40 police personnel, including 7 station commanders, were ordered relief from their post and reassigned to the Regional Personnel Holding and Accounting Section of Police Regional Office in Davao Region, effective Friday night, May 24. May 24, Friday night, ulitin ko. This move comes as a newsline received reports that dalawang batalyon ng police, SAF, Special Action Forces, arrived at the regional office around 9:45 p.m. on the same night. Ibig sabihin, dalawang batalyong pulis dumating na sa Davao City. At ito po ang kumakalat sa mga ensimada at sa mga dilawang taing nakikisawsaw. Ito raw ay posibleng, ang kanilang sinasabi, ito ay posibleng paghahanda na kung sakali meron ng arrest warrant para kay PRRD, naka-ready na itong 100 battalions na to. At kaya nirelieve yung mga 40 na pulis dahil para to take control of Davao. Alam natin, ang Davao kontrolado ng mga Duterte. So, unti-unti na pong binabawasan ang puwersa ng Duterte dyan. Kaya po, maraming nagsasabi sa kabilang bakod, dyan sa mga barbershop, sa kwento-kwentuhan nila, ng mga vloggers nila dyan, ng mga ano nila, broadcaster daw sila kuno. Okay? Pati po daw si Pastor Kibuloy. Hindi natin malaman kung ang binabanatan nila dito ay si PRRD, si BP Sara o si Bato pinaghahanda or pati si Pastor Kibuloy. Yan. So, ito para sa akin, kung titingnan ko kung ito ay totoo, mamaya kayo na po ang mag-search kung totoo itong balita na to or hindi. Ulitin ko kasi medyo duda rin ako sa mainstream media na ito. Alam nyo naman, isa to sa mga galit sa mga Duterte lang. Pero, balita po ito. Binalita nila. Ang sa tingin ko dito, kung ako po ay magbibigay ng opinion, ito ay pagpapakita ng puwersa. Remember, dapat may maisug ng Sabado. Tapos na-postpone, magiging Linggo, tapos na-postpone. Tapos nagpadala sila ng 2 batalyon, Biyernes. Ibig sabihin, nilagyan nila ng truck yung Freedom Park diyan sa kung saan igaganapin ng maisug. Tapos, nagpadala, nirelieve to mga police officers, tapos nagpadala ng 2 batalyon. Ito ay maliwanag, nagpapakita, kumbaga sa isang tao, ito ay paglalabas ng barel or ito ay pag-flex ng muscle. Tandaan nyo, sinasabi ni Tatay Digong, atin ng pulis, atin ng sundalo. Pero dito pinapakita, teka muna, mali kayo. Sige, tuluyan nyo yung maisug na yan.
Eto kami. Amin ang pulis. Hindi nila sinasabi directly, pero ganyan po ang pinapalabas nila. Kasi nga, binabawasan ng puwersa ng taga Davao, mga Davao Police. Ay, eto po ay syempre, alam na alam naman natin, hindi langit sa lahat, na talagang bothered po sila dyan sa Maisug. Kasi kung hindi ka naman abala dyan sa Maisug na yan, hindi ka naman maglalagay ng sangkatutak na truck dyan. Hindi mo naman ipopospone yan. At pagka natuloy ang Maisug, nasususpinde o may nakakasuhan, nabubuhay ang kaso. Alam nyo naman lahat yan. At kung kayang hindi matuloy, harangan nila, gagawin nila. Pag natuloy, yari kayo. Yari, kung sino man ang pumayag na matuloy ang Maisug dyan. Kaya nga po tingnan ninyo, lahat po ginawa nila ngayon. Itong dapat na gagawing Maisug ngayong araw na ito. Di ba? Oh. Pero syempre pinigilan. Ikaw ba naman? Tanggalan ka ng suporta. Mamaya hanapan ka pa ng kaso. O ano na? Pigilan mo na lang yung Maisug na yan. Di ba? Sabi dito, totoo yan, taga Davao ako, nasa post ni Mayor Baste. Alam mo, hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Sabi ko nga sa inyo, binabalita ko. Pero discuss natin kung ito'y totoo o hindi. Pero tatandaan nyo, balita po ito ng mainstream media. Hindi ako mahilig kumuha sa mga vloggers na nagpapakalat lang ng fake news. Mainstream po ang nagsabi nito eh. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, kung ito'y totoo, ito opinion ko dyan. Talagang ipitan na po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po nakakatakot, ingat-ingat po tayo ha. Hindi na po biro ang nangyayari ngayon. Okay? So, hindi, sabi dito, meron na official statement on the recent removal. Hindi lang po yung statement, yung 2 batalyon meron. Yan ang issue dyan, yung 2 batalyon. Bakit nagkaroon bigla dyan? Bakit magpapadala ka ng ganon? Diba? Plano nilang kontrolin ang Davao or nagpapakita sila ng puwersa, hawak namin itong mga pulis. Yan po ang nakikita ko dyan. O, diretso tayo, basa natin. Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of PRO 11, was also relieved from her post. In Special Order Number S0RA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez, the following station commanders and their deputies were ordered relief. O, ang dami. Ha? Ang daming pinakita. Yan yung mga na-relieve. Hindi ko na babasahin isa-isa, ha? Bukod dun sa 40, yan pa na-relieve din yan. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of 7 suspected drug pushers were also ordered relief. Ito kasi tatandaan po natin, merong drug war po kay si Baste. Okay? Yung drug war ni Baste, bigla nga yung kinasuhan, ito mga police nire-relieve. On Thursday, May 23, Davao City Police Office Director Ricardo Bad-Ang was relieved from his post and Colonel Sigulon was designated as OIC of Police, OIC City Police Director. The following police officers were designated as OIC. Yan, may mga binanggit. Ito na yung mga bagong OIC. Sa madaling salita, ito po yan. Ako po, naawa ako sa mga pulis. Kasi ito mga to, ginawa nila yung trabaho nila na para labanan ang droga sa Davao. Wala pong problema dun sa drug war ni Baste. Kasi kung talaga namang problema kayo, kaya nga pinapaalis na kayo, hindi nyo sineryoso si Baste eh. Di ba nagbigay ng warning si Baste? Lumayas kayo dito. Doon kayo gumawa ng negosyo nyong addictus. Sa ibang city kayo pumunta o sa ibang probinsya. Eh hindi kayo nakinig. Natural gagalaw ang drug war. Okay? Itong mga pulis, nakakaawa, ni-relieve, ginawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Susunod yan natural. Anong gagawin mo? Kung yung huhuliin mong adik, sige nga, kayo tanungin ko, may huhuliin kayong adik, pumalag, ano sasabihin mo? Sige, barilin mo ako dito. O sige, suntukin mo ako. Sige, paluin mo ako. Diyan, no, paluin mo ako ng tubo, ganon. Normal, pagka lumaban yun, mabanata ng pulis yun. Diba? Kaya ako naawa dyan sa mga pulis kasi ginagawa nila ang trabaho nila para matulungan, malinis ang Davao. Malinis po ang Davao ha. Hindi lang yung walang kalat, walang pasaway.